Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-500 at 3 anibersaryo ng Battle of Mactan. Dito ginunita ang pagkapanalo ng unang bayaning Pilipino na si Lapu-Lapu laban sa mga Kastila. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Jessie? Pigilan ng mainit na panahon ang pagdagsa ng mga tao para saksihan ang tinaguriang Battle of Mactan na nangyari mismo dito sa isla. Maaga pa lang nakaabang na ang mga tao sa Liberty Shrine ng Lapu-Lapu City para saksihan ang pagsasadula ng kadaugan sa Mactan o ang pagkapanalo ng mga Pilipino sa tinaguriang Battle of Mactan na pinangunahan ni Dato Lapu-Lapu dito mismo sa isla ng Mactan noong April 27, 1521. Kanina dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina Special Assistant to the President na si Antonio Lagdameo Jr. at House Speaker Martin Romualdez na sinalubong ng mga lokal na opisyal. Nag-alay ng bulaklak sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Mayor Jonard Chan sa monumento ni Lapu-Lapu. Agad naman itong sinundan ng pagsasadula ng Battle of Mactan kung saan ipinakita ang pagkapanalo ni Lapu-Lapu laban sa mga mananakop na mga Kastila. May pagtatanghal din ng mga eskrimador kung saan ipinakita nila ang kanilang galing sa eskrima o arnis na kilalang Filipino martial art. Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ng Pangulo ang katapangan at kabayanihan ni Dato Lapu-Lapu at ng mga kasamahan niya. Aniya, sa makabagong panahon, hindi lahat ng pakikipaglaban ay kailangang idaan sa dahas. Eto't pakinggan muna natin ang bahagi ng naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nandito tayo ngayon upang sariwain ang kabayanihang naganap mahigit 500 taong nakaraan. Ngunit, ang mas mahalaga, ang pagbabalik tanaw ang ating sagradong panunumpa na ating ipapagpatuloy ang diwang ipinamalas nila Dato Lapu-Lapu. Sapagkat ang kanilang tapang at panindigan ay hindi lilipas kailanman. Tulad ng hindi pagkupas ng ating pagmamahal sa bayan, sa kalayaan at sa ating kapwa Pilipino. Ang diwang makabayan ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon. Hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Bagkus, habang tumatagal, ito ay lalong umiigting. Sapagkat patuloy natin itong paghalagaan at isinasabuhay. Ako'y nagagalak na ang diwang makabayan ay buhay na buhay, hindi lamang dito sa Mactan, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Visayas, kung hindi sa buong Pilipinas. Ito ay nakikita sa pagtitiwala natin sa ating sariling lakas at paniniwalang nakasalalay sa ating pagpupunyagi ang pag-unlad ng ating bansa. Ito ay nakikita sa pagmamahal natin sa ating kapwa, pag-aaruga sa mga napinsala, pagtulong sa mga nagdarahop, at pagtanggol sa mga inaapi. Ito ay nakikita sa matapang nating paggiit sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang-ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Bago pa man isinatiktik ang inawit ng linyang ito sa lupang hinirang, ito ay naisinabuhay na ng mga taga-Cebu. Ngunit sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ilan sa mga kilalang personalidad na nakita natin kanina, Alan, na nanood din sa reenactment ng Battle of Mactan ay sina Senador Lito Lapid at ilan sa mga lokal na opisyal dito sa Cebu, kagaya ni na Cebu Governor Gwen Garcia, sina Mandaue City Mayor John Nas Cortez at
Cebu City Mayor Michael Rama. Kanina mahigpit ang seguridad na ipinatupad ng PNP at sa kabuuan ayon sa PNP ay naging mapayapa ang paggunita ng reenactment of Battle of Mactan kung saan nakilala si Lapu-Lapu bilang kauna-unahang Pilipinong bayani. Balik sa inyo dyan, Alan. Maraming salamat, Jessie Atienza.